Kamusta sa lahat at maligayang pagdating sa Tongs Animex Recap. Sa sandaling ito, nagaganap ang kasal ni Sanji at Pudding. Samantala, plano ng grupo ni Luffy na guluhin ang seremonya ng kasal at patayin si Big Mom. Ngunit nakita ni Katakuri ang hinaharap, kaya sinubukan niyang patayin si Sanji. Sa hindi inaasahan, nagawa niyang makaiwas. Biglang lumabas ang maraming clone ni Luffy mula sa loob ng cake. Ito pala ang plano ni Luffy na ibahin ni Brule ang iba't ibang hayop tulad sa kanya. Nang makitang gumuho ang kanyang cake, nagsimulang sumigaw si Big Mom. "Nasaan ka, Straw Hat?" Agad na sumagot si Luffy, "Nandito ako," na ikinagulat ni Beiji. Hindi ka panipaniwala, inihayag ng tangang ito ang kanyang posisyon sa isang Yonko, kaya sumugod siya upang salakayin si Big Mom. Nakapagtataka, nahuli siya ni Katakuri dahil nakita niya si Luffy na balak basagin ang larawan ni Mother Carmel. Nang haharapin na niya si Luffy, mabilis na pumasok si Jinbei para iligtas siya, na ikinagulat ni Big Mom habang nagtatanong ito. "Anong ginagawa mo, Jinbei?" Sagot ni Jinbei, "Aalis ako sa iyong crew at opisyal na sasali sa crew ng Straw Hat." Sabi ni Big Mom, "Pagkatapos ay dapat mong iwan sa akin ang kalahati ng iyong buhay." Iyon pala ang halaga ng pag-alis sa kanyang crew, kaya pumayag si Jinbei. Agad na pinakawalan ni Big Mom ang kanyang Conqueror's Haki at ginamit ang kanyang kapangyarihan sa Devil Fruit para alisin ang lifespan ni Jinbei. Ngunit sa hindi inaasahan, hindi niya ma-extract ang lifespan ni Jinbei. Epektibo lang pala ang kapangyarihan ni Big Mom kapag natatakot ang iba sa kanya. Nagtaka sila kung bakit hindi siya natatakot kay Mother Big Mom. Sabi ni Jinbei, "Miyembro ako ng magiging crew ng Pirate King. Anong pagkakataon ng isang Yonko para takutin ako?" Na agad namang ikinagulat ng lahat ng naroon. Sa galit, agad na inilunsad ni Big Mom ang pag-atake sa parehong Jinbei at Luffy. Biglang nabasag ang larawan ni Mother Carmel, na agad namang ikinagulat ni Big Mom. Si Brook pala ang nakabasag ng larawan. Sa sandaling ito, nawala ng kontrol si Big Mom. Napagtanto ni Beiji na nagtagumpay ang plano nila ni Luffy. Habang pinaplano ni Sanji na kunin si Pudding, pinigilan siya ng ikatlong anak ni Big Mom, si Daifuku. Ang kanyang kapangyarihan ay nagpapahintulot sa kanya na magpatawag ng isang genie lamp upang salakayin si Sanji. Samantala, ang pamilya ni Sanji ay binihag ni Paris Pero, ang panganay na anak ni Big Mom. Ngayon, ang ama ni Sanji, ay napagtanto na ang mga anak na kanyang ipinagmamalaki ay walang emosyon, at siya ay nalinlang ni Big Mom upang makuha ang biological na mga sandata ng Germa 66. Napansin ni Beiji na si Katakuri ay patungo kay Luffy, kaya't si Beiji ay pumasok upang harangin siya, na nagpapahintulot kay Luffy na ipagpatuloy ang planong pagpatay kay Big Mom. Inilabas ni Beiji ang kanyang baril at inatake si Katakuri. Habang sinusubukang tumakbo ni Luffy patungo kay Big Mom, biglang hinarangan ni Oven si Luffy, ang pang-apat na anak ni Big Mom. Kaya tumayo si Brook para humadlang at tulungan si Luffy. Muling sumugod si Luffy, ngunit ipinagpatuloy ni Katakuri ang kanyang pagtugis sa kabila ng patuloy na pakikialam ni Jinbei. Gayunpaman, nagawa pa rin niyang mahuli si Luffy, iniisip na kontrolado ang lahat. Sa hindi inaasahang pagkakataon, itinaas ni Luffy ang nabasag na larawan para makita ni Big Mom, na naging dahilan upang mawalan siya ng ganap na kontrol at mapasigaw ng malakas, na pinakawalan ang Conqueror's Haki ng isang Yonko, na naging sanhi ng paghimatay ng lahat. Buti na lang at naghanda ang grupo ni Luffy sa pamamagitan ng pagtatakip ng tenga. Nang samantalahin ang pagkakataong iyon, agad na sumugod si Sanji para iligtas ang walang emosyon niyang pamilya. Napagtanto ni Beiji na nanghihina si Big Mom, kaya inilabas niya ang kanyang kanyon para salakayin si Big Mom. Ngunit naalala ni Big Mom ang kanyang nakaraan kasama si Mother Carmel, na nakatulong sa kanya na mabawi ang kanyang malay, na nagawang hindi siya mahawakan ng mga kanyon. Nalaman ni Beiji na nabigo ang plano, kaya agad niyang sinenyasan ang grupo ni Luffy na umalis. Samantala, naghihintay si Caesar na dalhin ang buong grupo sa mundo ng salamin, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nabasag ang salamin, na nagpaisip sa buong grupo na sa pagkakataong ito ay hindi na sila makakatakas. Habang napapaligiran sila ng mga anak ni Big Mom, ginamit ni Beiji ang kanyang kapangyarihan sa Devil Fruit, na ginawang isang higanteng fortress cannon ang kanyang katawan, at naglunsad ng pag-atake ang kanyang mga tauhan upang tulungan ang grupo ni Luffy na makatakas sa loob. Para naman kay Caesar, siya ay hinarang ni Katakuri upang mabawi si Brule sa kanilang mga kamay. Sa sandaling ito, ang grupo lang ni Nami ang naiwan sa labas. Ang buong grupo ni Nami ay nahuli ng mga anak ni Big Mom.
Napagtanto ni Sanji na mahirap ang sitwasyon, kaya agad niyang sinenyasan ang kanyang ama at mga kapatid na sumaklolo sa kanila. Pagkatapos ay kumilos ang Germa 66, at lahat sila ay nagbago katulad ng mga Power Rangers. Ito ay nagbigay daan sa kanila na hindi lamang magkaroon ng sobrang bilis at magkaroon din ng napakalaking lakas, na naging dahilan upang matanto ni Paris Peru na ito ang teknolohiyang hinahangad nila. Pagkatapos ay sinubukan niyang salakayin ng mga ito, kaya siya ay sinuntok ni Ichi at pinalipad. Agad na sumugod si Neji upang iligtas si Chopper. Walang kahirap-hirap na pinatumba ni Yanji ang genie para iligtas si Carrot. Sumugod si Reiju at naghatid ng sipa para palayain si Nami. Sa wakas, agad na tumakbo si Sanji at ang buong grupo sa loob ng Fortress Cannon. Napagtanto na hindi pa rin nabawi ang kamalayan ni Big Mom, dumiretso si Beiji para durugin siya. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, napigilan siya ni Paris Peru at Katakuri, na naging dahilan upang hindi na makagalaw ang kanyang higanteng fortress. Sa sandaling ito, lahat sila ay napapalibutan. Sa loob ng fortress, napagtanto ni Beiji na nabigo ang plano, kaya kailangan nilang lahat na humanap ng paraan para makatakas kaagad. Samantala, nanumbalik din si Big Mom sa kanyang kamalayan, at napagtanto na si Beiji ay nagtaksil sa kanya, na nagdulot ng kanyang matinding galit. Tuloy-tuloy niyang pinaghampas ang fortress, nasugatan din si Beiji sa loob. Kahit na humakbang si Chiffon para hilingin na huminto na siya, wala siyang pakialam at determinado siyang hulihin si Luffy at ang iba pa. Nang haharapin na siya ni Luffy, agad na pumagitna si Chopper para harangan siya. Biglang binanggit ni Beiji na may pagkakataon pa silang mabuhay sa pamamagitan ng pagbabalik anyo niya sa normal, nang sa gayon ay madala siya kaagad ni Caesar, na nagpapatakot kay Caesar sa kanyang talino. Sa sandaling ito, muling nagtanong ang ama ni Sanji, bakit mo kami niligtas? Simula pala noong bata pa siya, si Sanji ay palaging tinuturing niyang palpak na teknolohiya, kaya labis ang hinanakit ni Sanji sa kanya. Sabi ni Sanji, hindi kita ama, kaya wag na wag ka nang magpapakita sa harapan ko. Pagkatapos ay nangako siyang hindi na makikialam sa buhay ni Sanji, kaya nagpa siya si Judge na umalis kasama ang mga kapatid ni Sanji, na humadlang kay Big Mom at tinulungan ang pagtakas ng grupo. Nang makitang handa na ang lahat, agad na binawi ni Beiji ang fortress at bumalik sa normal para harapin si Big Mom. Dahil kalalabas lang ng grupo, patuloy silang pinaputukan. Mabuti na lang at nakialam ang Germa 66 para tulungan sila, kaya agad na sinunod ni Caesar ang planong ihatid si Beiji. Si Big Mom sa galit ay inatake si Reiju ng apoy, dahilan para mapaatras siya. Samantala, nanatiling walang pakialam si Ichi, binanggit na ang mahihina ay aalisin dahil wala silang anumang emosyon. Sa kabilang banda, gustong iligtas ni Luffy si Reiju sa sandaling ito. Habang gagamitin ni Big Mom si Zeus para salakayin si Reiju, sumugod sina Luffy at Sanji para humarang. Gayunpaman, nanatiling hindi nabigla si Big Mom, kaya binuhat ni Sanji sina Luffy at Reiju. Panunuya ni Big Mom, nakalimutan mo na ba ang sinabi mo sa akin sa Fishman Island, Straw Hat, duwag ka. Agad nitong ikinagalit si Luffy. Desidido siyang suntukin muli ang matandang mataba na ito. At kaya inilabas ni Luffy ang Gear 4 at ipinahayag, ako ang magiging hari ng pirata. Habang si Caesar ay sinusubukan pa ring tumakas kasama si Beiji, ngunit siya ay patuloy na hinahabol ng mga anak ni Big Mom. Sa kabutihang palad, napigilan sila ng Germa 66 sa kanilang mga landas. Iniisip ni Caesar na malapit na siyang makatakas, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nakaharap siya ni Paris Peru na nagtayo ng candy barrier na humarang sa kanyang daan. Kaya't ang tatlong kapatid ni Sanji ay nagpatuloy sa pagpapakawala ng kanilang superhuman strength. Sabay nilang sinuntok ang kanyang candy wall. Dahil dito, napagtanto ni Caesar na mayroon pang pagkakataong makatakas. Sumugod si Luffy para suntukin si Big Mom, pero para itong kagat ng lamok kay Big Mom. Biglang naubusan ng haki si Luffy kaya binuhat ulit siya ni Sanji at tumakbo palayo. Nang malapit na silang hulihin ni Big Mom, pumasok si Judge para protektahan ang pagtakas ni Sanji. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nahuli siya ni Big Mom. Pagkatapos ay pinakawalan niya si Zeus at tinamaan ng malakas na kidlat si Judge, na nagpapahina sa kanya. Nang tatapusin na siya ni Big Mom, bumalik ang mga kapatid ni Sanji para iligtas ang kanilang ama. Samantala, mahigpit na tinugis ng tatlong individual ang grupo ni Sanji. Dahil dito, tumalikod sina Sanji at Reiju para kontrahin sila. Habang sinusubukan pa rin ng Germa 66 na hadlangan ang mga tauhan ni Big Mom, sinubukan ni Caesar na makatakas. Gayunpaman, muli siyang naharangan ni Brule.
Sa kabila ng kanilang mga pagsisikap, si Big Mom at ang kanyang mga crew ay napakalakas, madaling masupil at mahuli ang lahat ng mga kapatid ni Sanji. Habang ang lahat ay nasa panganib, nakita ni Katakuri ang hinaharap at napagtanto na ang mga kalapit na individual ay nakikipaglaban sa kahon ng kayamanan mula sa Fishman Island. Hindi sinasadya, nahulog ang kahon sa kastilyo, na nagdulot ng napakalaking pagsabog. Ang pagsabog ay naging sanhi ng pagbagsak ng Cake Castle ni Big Mom. Lumalabas na ang kahon na ibinigay ni Luffy kay Big Mom bilang ransom para sa Fishman Island ay naglalaman ng mga pampasabog. Ang hari at ang duke ay nagtanim ng mga pampasabog sa loob ng kahon. Sa pagguho ng kastilyo, nawalan ng balanse ang mga tauhan ni Big Mom at nahulog, at si Big Mom mismo ay gumulong palabas ng kastilyo. Dahil sa resultang ito, naramdaman ni Beiji na nanalo ng hindi na kailangang lumaban. Ang gumuhong Cake Castle ay nagdulot ng banta sa kaharian ni Big Mom at sa kanyang mga mamamayan. Sa sandaling ito, dinala ni Sanji si Luffy pabalik sa loob ng katawan ni Beiji. Napagtanto ang pagkakataong makatakas, agad silang kinuha ni Caesar. Naniniwala ang lahat na mawawasak ang buong lungsod, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ginamit ng punong chef ni Big Mom ang kanyang mga kakayahan upang gawing isang aktwal na cake ang gumuhong kastilyo, kaya tinitiyak ang kaligtasan ng lahat ng mamamayan sa loob ng lungsod. Sa puntong ito, determinado ang mga kalaban na hulihin ang grupo ni Luffy. Sa panig ni Beiji, naramdaman niyang ligtas na sila at pinakawalan ang lahat. Bagamat hindi nila nagawang patayin si Big Mom, nagtagumpay sila sa pagsira sa kastilyo at sa kanyang mga plano sa kasal. Nagpasya si Beiji na umalis muna. Samantala, galit na galit si Big Mom dahil sinira ni Luffy ang kanyang wedding cake. Nagdulot ito ng panik sa kanyang mga anak, dahil alam nila na ang galit ni Big Mom ay maaaring humantong sa pagkawasak ng whole Cake Island. Napag-alaman na walang paraan para pigilan siya, kaya agad na humakbang si Paris Sparrow para linlangin si Big Mom. Sinabi niya na mayroon pa silang extra cake, ngunit kinuha ito ng Straw Hat Pirates. Nagbabala kaagad si Big Mom. Kung nagsisinungaling ka, aalisin ko ang iyong buhay. Kaya agad na sumakay si Big Mom kay Zeus at hinabol ang grupo ni Luffy. Samantala, nakaramdam ng takot si Paris Sparrow dahil nasugatan ng head chef, na nag-iwan sa kanya ng kaunting oras upang gumawa ng isa pang cake. Napagtanto ni Katakuri na kung babalik si Big Mom, ang buong isla ng cake ay mawawasak. Sa kabutihang palad, dumating si Pudding at sinabi na sila ni Chiffon ay maaaring gumawa ng isa pang wedding cake. Sa panig ni Luffy, muli nilang nakatagpo ang bomba ng Hypnotic Forest King, kaya hinikayat nila siyang maging paraan ng transportasyon. Gayunpaman, naabutan sila ni Big Mom. Habang determinado si Luffy na labanan siya, agad siyang pinigilan ni Jinbei, ipinaalala sa kanya na priority nila ang bumalik sa Sunny Ship. Biglang hinugot ni Big Mom ang kanyang espada at direktang hinampas ang grupo ni Luffy ng isang malakas na pagpalo, na nagpalipad sa kanilang lahat at tumagos pa sa kalapit na bundok. Sa kabutihang palad, ang grupo ni Luffy ay nagawang manatiling ligtas. Habang naghahanda si Big Mom sa paghampas muli, humakbang si Nami at gumamit ng Thunder Cloud Ball para akitin si Zeus na kainin ito. Dahil dito nadulas ang paghampas ni Big Mom at natumba siya. Sa wakas, nakita ng grupo ang Sunny Ship sa unahan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naabutan sila ni Zeus at humiling ng mas maraming Thunder Clouds na makakain. Napagtanto ni Nami na sabik si Zeus sa pagkain, kaya agad niya itong tinukso, sinabing kapag pumayag kang maging utusan, bibigyan kita ng makakain. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naabutan sila ni Big Mom at ipinagpatuloy ang paggamit kay Prometheus, upang lumikha ng napakalaking bolang apoy sa kalangitan. Kaya't sinunog niya si King Bomb at ang buong mapang akit na kagubatan, kaya napilitan ang grupo ni Luffy na patuloy na tumakas. Samantala, natagpuan ni Pudding si Beiji at humihingi ng tulong kay Chiffon para mag-bake ng bagong wedding cake. Kung hindi, sa pagbabalik ni Big Mom, sisirain niya ang buong Cake Island. Inakala ng lahat na sinusubukan ni Pudding na iligtas ang kaharian, ngunit ang tunay niyang intensyon ay tulungan si Sanji. Sa panig ni Luffy, sinubukan nilang tumakbo patungo sa dagat. Napagtanto ni Nami na kapag bumalik si Zeus, wala na silang paraan para makatakas, kaya patuloy siyang nagpalabas ng mga Thunder Cloud Ball para akitin siya palayo. Nang hinabol sila ni Prometheus, gumamit si Jinbei ng tubig para pigilan at inapula ang kanyang apoy. Nagbigay daan ito sa grupo na magpatuloy sa pagtakas ng magkasama. Gayunpaman, naabutan sila ni Big Mom at walang tigil na umaatake sa kanila. Bilang isang resulta, natagpuan nila ang kanilang sarili na napalibutan muli.
Biglang sumugod si Zeus at kinain ang weather egg ni Nami, dahilan para mawalan siya ng kontrol at maging isang napakalaking itim na ulap. Napagtanto ito bilang isang pagkakataon para sa isang counter-attack, sinamantala ni Nami ang sandali at itinuro ang kidlat ni Zeus patungo kay Big Mom. Samantala, bumalik sina Chopper at Brook sa Sunny gamit ang submarino. Pareho nilang inakala na nakabalik na ang buong grupo ni Luffy. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ito pala ay si Paris Pero at Katakuri. Nakalusot pala sila sa barko gamit ang Mirror World, kaya nagpasya silang dalawa na lumaban para mabawi ang kontrol sa barko. Sa panig ni Luffy, akala nila natalo na nila si Big Mom, para lamang malaman na hindi naman pala siya nasaktan, kaya wala silang choice kundi ang magpatuloy sa pagtakbo. Sa sandaling ito, pinatugtog ni Brook ang kanyang musika para sa mga sundalo, na naging dahilan upang mapaalis ang kanilang mga kaluluwa. Lumalabas na ang kapangyarihan ni Brook ay maaaring magpawalang bisa sa mga kakayahan ng Devil Fruit ni Big Mom. Ginamit ni Chopper ang kanyang kung fu para patumbahin ang ilang mga sundalo. Samantala, nakita ni na Pudding at Chiffon si Sanji at agad na naging sanhi ng pagkahilig ni Pudding sa kanya. Dahil sa seremonya ng kasal, pinuri ni Sanji ang ikatlong mata ni Pudding, sinabing maganda ito. Nagulat si Pudding at nagtanong kung bakit nakita niyang maganda ang mga mata nito dahil palagi siyang nakikitang freak sa kanyang pamilya. Mabilis na lumapit sa kanila si Pudding at nagbahagi ng plano para matigil ang kabaliwan ni Big Mom. Gayunpaman, nag-ambala si Sanji sa hitsura ni Pudding. Ipinaliwanag ni Chiffon na ang galit ni Big Mom ay dahil sa nasirang wedding cake. Umaasa sila na makakagawa si Sanji ng bagong cake para kay Big Mom. Sa ganoong paraan magkakaroon sila ng pagkakataong makatakas dito. Nagpasya si Sanji na sumama kay Pudding para mag-bake ng cake, ngunit galit pa rin si Big Mom at inaatake sila. Buti na lang at nakaalis si Sanji sa tamang oras. Samantala, naiwasan naman ng grupo ni Luffy ang mga pag-atake ni Big Mom. Sa kabilang banda, sinusubukan pa rin ni Brook at Chopper na bawiin ang barko. Gayunpaman, ang mga kaaway ay patuloy na lumilitaw mula sa Mirror World. Pagkatapos ay nagpasya si Brook na makipaglaban kay Paris Sparrow, ngunit sa kanyang sorpresa, si Paris Sparrow ay masyadong malakas at pinaalis si Brook. Agad niyang ginamit ang kanyang Candy Devil Fruit Power para makuha sina Chopper at Brook, na naging sanhi ng pag-transform nilang dalawa bilang candy. Ang grupo ni Luffy ay patuloy na inaatake ni Big Mom. Inakala ni Paris Sparrow na hindi na maaaring makatakas ang grupo ni Luffy, ngunit nagawa nilang makalampas sa kagubatan at maabot ang barko. Samantala, nagulat si Luffy nang makita sila sa sarili niyang barko. Nag-transform si Paris Sparrow bilang ulo ng leon na gawa sa candy at umatake. Tumugon si Luffy sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang diskarteng Red Hawk, na naghatid ng maalab na suntok na tumunaw sa candy shield ni Paris Sparrow. Gayunpaman, determinado si Luffy na harapin ng diretso si Katakuri, kaya gumamit din siya ng hockey at sinuntok pabalik si Luffy, dahilan para mapabalikwas siya. Napagtanto ang lakas ni Katakuri, hindi napigilan, ipinagpatuloy ni Luffy ang kanyang sunod-sunod na pag-atake laban kay Katakuri, ngunit kahit na may hockey, hindi siya matamaan. Sa kalaunan, nakuha ni Katakuri si Luffy at naghatid ng isang malakas na suntok. Sa puntong ito, lahat ay nakasakay na sa barko, naghahanda na tumakas. Biglang ginamit ni Paris Sparrow ang kanyang candy para i-immobilize ang barko, kaya hindi ito makagalaw. Samantala, si Big Mom ay patuloy pa rin sa kanyang labis na galit, nagbabalak na atakihin sila. Napagtanto ni Pedro na ang kakayahan ng taong candy ang sanhi nito, kaya agad siyang sumugod para salakayin siya. Sumugod siya upang harapin siya, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay madali siyang natalo ni Paris Sparrow. Napag-alaman na si Pedro ay may koneksyon sa haring pirata na si Roger, na hinangaan siya mula pagkabata. Gayunpaman, nang malaman na si Roger ay pinatay, labis na nalungkot si Pedro. Kaya napagdesisyonan din niyang maglaot tulad ni Roger, ngunit nang maglaon, dahil nakapasok siya sa teritoryo ni Big Mom at nawala ang 50 taon ng lifespan. Kaya't sa pagkakataong ito ay bumalik si Pedro at inihanda ang lahat para sa sitwasyong ito, na agad na nagpasindak kay Paris Sparrow. Napagtanto ni Carrot na balak niyang isakripisyo ang sarili para matulungan ang lahat na makatakas dito. Kaya't sinindihan ni Pedro ang fuse, lumikha ng isang napakalaking pagsabog, na tinulungan ang buong grupong barko na makatakas mula sa pile ng candy. Naalala ni Carrot na minsang sinabi ni Pedro, isang araw makikita mo ang kahalagahan ng pagtulong kay Luffy at sa kanyang mga kasamahan. Sa sandaling ito, ang kanyang kapangyarihan ng candy ay pinawalang bisa.
Samantalang si Carrot ay labis na nalungkot dahil palagi niyang tinuturing na mentor si Pedro. Marami siyang itinuro kay Carrot tungkol sa mundong ito. Sa puntong ito, si Katakuri na lang ang natitira. Biglang nabalisa si Carrot at sinuntok siya, ngunit napakalakas niya at madaling napigilan at pinag-ipit siya sa lupa. Nang maramdaman ni Carrot ang kanyang sarili na masyadong mahina, humakbang si Luffy at sinabing, "Bitawan mo si Carrot sa akin." Kaya ginamit ni Luffy ang Gear 3 para atakehin si Katakuri. Pinaplano ni Nami na gamitin ang pamamaraan ng Sunny Scoop the Burst upang makatakas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakabawi si Big Mom at naabutan ang barko. Sinimulang lamunan ni Big Mom si Sunny. Biglang napansin ni Nami at Carrot na buhay pa si Paris Sparrow. Sa puntong iyon, napansin ni Luffy si Brule na lumabas mula sa salamin. Agad niya itong hinawakan at sinabi, "Babalik ako kaagad, ipaubaya ko na sa inyong lahat ang natitira." Sa kabutihang palad, ang barko ay kakari-fuel pa lang ng cola, kaya agad na nakontrol ni Jinbei at pinailang lang ito paitaas, na naging dahilan upang mapaatras si Big Mom at ang kanyang mga tripulante. Sina Luffy at Katakuri ay pumasok na sa mundo ng salamin. Sabi ni Luffy dito, "Malaya na akong makakalaban mo ngayon." Sa hindi inaasahang pagkakataon, binasag niya ang salamin na patungo sa sarili niyang barko. Napagtanto ni Katakuri na sinadya ni Luffy na makipaglaban sa kanya sa isang mapagpasyang labanan. Puna niya, "Hindi ikaw ang kamatch ko, Straw Hat." Sagot ni Luffy, "Siguradong matatalo kita at babalik." Inakala ng ilan sa mga sundalo na hindi matatalo ni Luffy si Katakuri dahil mayroon siyang bounty na mahigit 1 bilyong belly. Kaya agad siyang sinugod ni Luffy, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay napakabilis niya sa pagharang at pag-iwas sa kanyang mga atake. Samantala, kasama ang grupo ni Nami, matagumpay silang nakatakas sa labas at napansin na binasag ni Luffy ang salamin na magdadala sa kanya pabalik. Gayunpaman, naniniwala pa rin sila sa kakayahan ng kanilang kapitan na manalo. Nang papaalis na sila, napagtanto nilang hinahabol pa rin sila ni Big Mom. Nakasakay siya sa candy na nilikha ni Paris Sparrow. Nagalit ito kay Carrot habang isinakripisyo ni Pedro ang kanyang buhay, ngunit buhay pa si Paris Sparrow. Samantala, isang braso lang ang nawala sa kanya, kaya gumamit siya ng candy para gumawa ng bagong braso. Habang ipinagpatuloy ni Luffy ang kanyang walang humpay na pag-atake kay Katakuri, nagulat siya nang makitang si Katakuri ay maaaring magpalabas ng maraming kamao upang harangan ang kanyang mga suntok. Pagkatapos ay nagsimulang kontrahin ni Katakuri si Luffy na paulit-ulit na sinuntok siya sa pader, na nagsasabing mahina ka pa rin. Gayunpaman, tumanggi si Luffy na sumuko, ipinagpatuloy ang kanyang pag-atake kay Katakuri. Sa sandaling ito, ginamit ni Katakuri ang kanyang future sight hockey at nakita niya na sinadya ni Luffy na palakihin ang kanyang kamao, kaya't iniunat niya ang isang napakalaking braso na doble pa ang laki ng kamao kaysa kay Luffy upang makipagsagupaan sa kanya. Sa kabila ng inilagay ni Luffy ang lahat ng kanyang lakas sa suntok, si Katakuri ay nanatiling higit na nakahihigit at lubos siyang na-overwhelm, at muli ay sinaktan niya si Luffy, dahilan upang siya ay lumipad palayo. Nakapagtataka, hindi pa rin sumuko si Luffy. Tumalikod siya at gumamit ng dalawang malalaking kamao para salakayin siya. Dahil dito, gumanti si Katakuri ng sarili niyang mga welga, kaya't ipinagpatuloy ni Luffy ang kanyang pag-atake sa pamamagitan ng isang sipa patungo sa kanya, ngunit nagawa niyang iwasan ito at na-counter sa isang galaw na katulad ng pag-atake ni Luffy pabalik sa kanya, na naging sanhi ng pagbagsak ni Luffy. Sa panig ni Pudding, matagumpay niyang naisama si Sanji sa pabrika ng pagawaan ng cake. Kakasulat lang ni Sanji ng recipe ng cake. Iniwan nito ang lahat ng chef sa pagtataka. Si Sanji, bilang isang culinary genius, ay gagawa na ng isang hindi kapanipaniwalang masarap na cake na makakaakit sa pakiramdam ni Big Mom. Kaya lahat ay nagsimulang magtrabaho ng sama-sama. Sa panig ni Katakuri, akala niya ay nanalo siya, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay muling tumayo si Luffy. Sabi ni Katakuri, "Hindi ako kayang talunin ng iyong kasalukuyang lakas." Nagpatuloy siya sa pagpapakawala ng sunod-sunod na suntok. Ngunit nakikita ni Katakuri ang hinaharap at madaling umiwas sa mga ito, kahit na humaharap sa mga galaw na katulad ng kay Luffy. Naging dahilan ito upang muling bumagsak si Luffy. Biglang nakahanap si Brule ng isa pang salamin na nakakonekta sa barkong Sunny, kaya sinadya nilang sunugin ang barko ni Luffy. Agad na naglunsad ng pag-atake si Luffy sa kanila, ngunit siya ay patuloy na hinarang ni Katakuri. Sa sandaling ito, kinuha ni Luffy ang isang salamin na basag para makipag-usap sa kanyang mga kasama.
Habang hinahabol sila ni Big Mom, narinig ni Nami ang boses ni Luffy at napagtanto niyang nasusunog ang barko. Inutusan sila ni Luffy na sirain ang lahat ng salamin sa barko para makapag-focus siya sa pakikipaglaban kay Katakuri. Sa panig naman ni Nami, matatamaan na sila ng tidal wave na dulot ni Big Mom. Gayunpaman, naramdaman ni Jinbei ang direksyon ng alon at tiniyak sa lahat na ipaubaya ito sa kanya. Pagkatapos ay pinamunuan niya ang barko upang tumalikod laban sa tidal wave, na ipinapalagay ng lahat na mamamatay sila, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakaligtas sila. Lumalabas na si Jinbei ay nagmamanyobra sa barko sa loob ng alon, na ginawang namangha ang lahat sa pambihirang kakayahan ni Jinbei sa pagmamaneho ng barko. Habang inaakala ng mga sundalo na natalo na nila ang grupong Straw Hat, nagpasya si Nami na basagin ang mga salamin, na ikinagulat nila. Dahil si Nami ay may tiwala sa kanyang kapitan, at upang malabanan ni Luffy si Katakuri ng walang pag-aalala. Sa sandaling ito, inutusan ng grupo ni Nami si Luffy na dumistansya sa kanila para pag-usapan ang plano nilang pagtitipon. Dahil dito, inatake ni Katakuri si Luffy at binasag ang salamin sa kanyang kamay, kaya kinailangan ni Luffy na takpan ang kanyang bibig upang hindi marinig ng kanyang mga kasamahan sa koponan ang kanyang mga sigaw. Sa sandaling ito, ipinagpatuloy ni Katakuri ang kanyang walang humpay na pag-atake, sinipa si Luffy pababa sa lupa. Gayunpaman, nagtiis siya ng hindi umiimik, ayaw niyang mag-alala ang kanyang mga kasama sa kanya. Kaya pilit pa ring ngumiti si Luffy at sinabi, siguradong mabilis ko kayong maaabutan. Pinapanatag nito ang grupo at nagsimula na silang umalis. Nagpumiglas tuloy si Luffy na makatayo. Napagtanto ni Katakuri kung gaano siya determinado at nagpasya na kunin ang kanyang trident para harapin siya. Sa kabilang banda, masigasig na ipinaalam ni Broly kay Luffy, mula nang ipanganak, si Katakuri ay nakatayo ng mag-isa, at ni minsan ay hindi siya bumagsak sa kanyang likuran. Nang makitang masyado siyang nagsasalita, agad siyang inatake ni Luffy. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naharang siya ni Katakuri at binigyan ng babala. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo sa kapatid ko? Kaya ginamit ni Katakuri ang kanyang trident para salakayin si Luffy, at si Luffy ay naka-counter pabalik. Ngunit kahit anong pag-atake ni Luffy, palagi siyang hinaharang ni Katakuri. Sabi ni Katakuri, hinding-hindi mo ako matatamaan Straw Hat, dahil wala kang kinabukasan. Sa kabila nito, walang humpay ang pag-counter-attack ni Luffy. Sa puntong ito, ipinagpatuloy ni Katakuri ang paggamit ng Haki upang makita ang hinaharap, na nagpapahintulot sa kanya na mahulaan ang mga susunod na galaw ni Luffy at patuloy na inaatake si Luffy ng walang humpay. Ngunit hindi pa rin siya matalo dahil maaaring maiwasan ni Luffy ang kanyang mga pag-atake. Hindi maintindihan ni Luffy kung bakit niya nahuhulaan ang kanyang mga galaw. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pag-atake, at sa pagkakataong ito ay nahuli niya si Luffy. Nang titirahin na siya ni Katakuri, pagkatapos ginamit ni Luffy ang kanyang binti para pigilan ang sandata ni Katakuri. Kaya naman, muli niyang naiwasan ang pag-atake, na naging sanhi ng lalong ikinagalit ni Katakuri. Dahil patuloy na lumalaban si Luffy nang hindi sumusuko, kaya nagpasya siyang ilabas ang kanyang nagising na kapangyarihan sa Devil Fruits, ang Mochi Mochi no Mi. Ginawa niyang mochi ang buong lupa at nahuli si Luffy. Pagkatapos ay minanipula niya ang nakapalibot na mga pader na naging isang napakalaking mochi cake, na nagbabalak na durugin si Luffy hanggang sa hindi na siya makahinga. Sa sandaling ito, naniniwala si Katakuri na siya ang nanalo. Kaya't ang kanyang tatlong chef ay naghanda ng isang magaan na pagkain para sa kanya upang mabawi ang kanyang lakas. Pagkatapos ay gumamit siya ng mochi upang gumawa ng isang silid para sa kanyang sarili, dahil kapag kumakain, ayaw ni Katakuri na may mang-istorbo sa kanya. Biglang gumalaw ang mochi cake na nakaipit kay Luffy. Kinakain na pala niya ang mochi cake ni Katakuri. Napagtanto ni Luffy na si Katakuri ay nasa loob ng silid na iyon, kaya pinalaki niya ang kanyang kamao at pinalo ng isang malakas na suntok sa silid, habang si Katakuri ay dahan-dahang nakahiga sa kanyang likuran at tinatangkilik ang isang donut na may napakalawak na bibig. Sa hindi inaasahan, ang sandaling ito ay nakita ng lahat, kaya hindi sila makapaniwala na si Katakuri, na hinahangaan nilang cool, ay kumikilos ng ganito. Sa sandaling ito, ganap na galit si Katakuri. Nakita niyo lahat diba? Agad niyang sinugod ang mga nakakita sa kanyang bibig, si Luffy lang ang naiwan. Sa hindi inaasahan, sa pagkakataong ito, mainit-init na ang kanyang suntok at patuloy na tinamaan si Luffy sa kanya. Nagalit pala siya dahil kailangang mamatay ang sinumang makakita ng tunay niyang anyo. Sa hindi inaasahan, sa pagkakataong ito, nakaiwas si Luffy,
at nakakalaban pa ito sa pamamagitan ng pagsipa ng diretso sa kanyang bibig. Sa sandaling ito, hindi pa rin maintindihan ni Luffy kung bakit madali niyang naiwasan ang mga pag-atake ni Katakuri. Natauhan si Luffy, naiintindihan ko na ang kakayahan mo ngayon. Sabi ni Katakuri, kahit alam mo, hindi mo pa rin ako matatalo. Kaya't agad na ginamit ni Katakuri ang kanyang kakayahan sa paggising upang makuha si Luffy, ngunit nagpasya din si Luffy na i-activate ang Gear 4. Sa pagkakataong ito, hindi na mahuli ng kakayahan ni Katakuri si Luffy, at tinamaan siya ng malakas na suntok mula kay Luffy, na nagdulot sa kanya ng pagbagsak sa pader. Naalala naman ni Luffy ang mga turo ng kanyang master na si Rel-A tungkol sa hockey. Bilang resulta, napagtanto niya na ang Devil Fruit ni Katakuri ay hindi isang uri ng lodya, ngunit sa halip ay uri ng isang paramisya, at ang dahilan kung bakit maaari niyang baguhin ang kanyang katawan upang maiwasan ang mga pag-atake ni Luffy. Dahil sa advanced observation hockey niya kaya niya nahuhulaan ang mga suntok ni Luffy ng maaga. Kaya tuloy-tuloy na sinuntok ni Luffy si Katakuri, dahilan para umatras ito at nasugatan. Sa kabila nito, nanatiling determinado si Katakuri na hindi hinayaang dumampi ang kanyang likod sa lupa. Patuloy na nagpakawala ng suntok si Luffy, ngunit sa pagkakataong ito nagawa ni Katakuri na gawing mochi ang kanyang katawan upang maiwasan ang mga ito. Kaya ipinaalam niya kay Luffy, makikita ng hockey ko ang hinaharap. Masyado kasi akong naging pabaya, ngayon, hindi mo na ako matamaan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nahuli ni Katakuri si Luffy at binago ang kanyang mga braso sa dalawang malalaking mochi na braso. Agad niyang binato ng malakas na suntok si Luffy. Sa kabilang panig, nakatanggap si Pudding ng balita na nilalabanan ni Luffy si Katakuri, na nag-aalala sa kanya, at ipinaalam niya kay Sanji na hindi pa nakaranas ng kahit isang pagkatalo si Katakuri. Kalmadong sinabi ni Sanji, ngunit ngayong araw ay matitikman niya ang sarap ng pagkatalo. Sa sandaling ito, si Luffy ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pagsuko. Tumayo siya at nagpatuloy sa pakikipaglaban sa kanya. Gayunpaman, patuloy na gumagamit si Katakuri ng advanced observation hockey, na ginagawang imposible para kay Luffy na matamaan pa siya. Sa kalaunan, nagawang talunin muli ni Katakuri si Luffy. Biglang umabot sa limitasyon ang Gear 4 ni Luffy. Wala siyang choice kundi tumakbo at tumakas dahil hindi niya maipagpatuloy ang paggamit ng hockey sa loob ng 10 minuto. Agad naman siyang hinabol ni Katakuri. Out of the blue, nakita ni Luffy si Broly na nagtatago sa malapit. Mabilis niya itong hinawakan at tumakas sa isa pang salamin. Lingid sa kanyang kaalaman, ang salamin na ito ay humantong sa isang isla kung saan nagdulot ng kaguluhan ni Big Mom sa paghahanap kay Luffy at sa kanyang wedding cake. Nagkataon namang nahagip ng tingin ni Big Mom si Luffy, na nagudyok sa kanya na humabol. Gumawa din si Paris Sparrow ng candy wall para harangin si Luffy, ngunit nalampasan niya ito. Habang hinahabol pa rin ni Big Mom si Luffy, natapos na ang wedding cake ni Sanji. Sinadya nilang dalhin ito kay Big Mom. Gayunpaman, bigla silang pinigilan ni Oven. Hinabalot niya si Chiffon, naghinala na baka ipagkanulo na naman nito ang kanilang ina. Gustong tulungan ni Pudding ang kanyang kapatid na babae, ngunit pinigilan siya ni Sanji na gawin iyon upang maiwasan ang namumuong hinala. Ngunit hindi alam ni Sanji kung paano iligtas si Chiffon nang hindi inilalantad ang kanyang pagkakakilanlan. Nang haharapin na niya ang sitwasyon ni Chiffon, sumugod ang kanyang ama upang iligtas ang kanyang anak, kaya sinadya ni Oven na harapin muna siya. Sinamantala ni Sanji ang pagkakataong ito, mabilis na sumugod si Sanji at naghatid ng malakas na sipa sa kanya. Mabilis na kinuha ni Sanji si Chiffon at tumakas. Habang hindi pa alam ni Oven kung sino ang umatake sa kanya, sigurado siyang hindi iyon ang matanda. Samantala, nanatiling walang alam si Chiffon sa pagkakakilanlan ng matanda. Pagkatapos ay tumalon si Oven sa karwahe ng cake at natagpuan si Chiffon. Bigla siyang nakatanggap ng impormasyon na papalapit si Beiji para iligtas si Chiffon, kaya nagpasya siyang gamitin si Chiffon bilang leverage laban kay Beiji. Gaya ng inakala niyang susuko si Beiji, sa hindi inaasahan, agad siyang inatake ni Beiji na may katayuan na isang boss. Ayaw magpasakop ni Beiji sa sinuman, na lalong nagpagalit kay Oven. Inilabas niya ang kanyang mainit na Devil Fruit power, nilayon niyang mahuli si Beiji. Sa sandaling iyon, ang barko ni Beiji ay sumugod sa pampang upang iligtas si Chiffon. Sa sandaling ito, ang barko ni Beiji ay sumugod sa baybayin upang kunin si Chiffon, kaya agad na sinipa ni Sanji ang karwahe ng wedding cake sa ere. Sa sandaling ito, tumatakbo pa rin si Luffy para mabawi ang kanyang lakas. Napagtanto niya na ang kanyang kahinaan ay ang matagal na labanan.
Sa pag-alala sa mga turo ni Rayleigh tungkol sa hockey, naalala niya ang mga salita na kung haharapin niya ang mas malalakas na kalaban, lalakas din siya. Sa pag-iisip na ito, nagpa siya si Luffy na sanayin ang kanyang observation hockey upang makita ang hinaharap. Sa panig ni Katakuri, nakatayo pa rin siya, naghihintay kay Luffy. Sa pag-aakalang sumuko na si Luffy, sa hindi inaasahan, mabilis na bumalik si Luffy at nagpakita mismo sa harap ni Katakuri. Sa panig ni Sanji, ligtas niyang sinipa ang wedding cake sa barko ni Beiji, na muling pinagsama ang kanyang asawa at anak. Sa sandaling ito, humakbang si Oven para ipakita ang kanyang lakas, balak niyang gamitin ang kanyang kamay para pigilan ang barko, ngunit sa halip ay dinurog. Si Chiffon naman ay hindi pa rin alam kung sino ang matandang ito. Dahil siya ay kinuha ni Big Mom sa murang edad, hindi na siya nagkaroon ng pagkakataong makilala ang mukha ng kanyang ama. Sa wakas, nakatakas sila sa dagat. Biglang naramdaman ni Sanji na umiinit ang dagat. Ito pala ay ginamit ni Oven ang kanyang kapangyarihan ng Devil Fruit para pakuluan ang tubig dagat. Desidido siyang hulihin silang lahat. Ngunit pagkatapos ay lumitaw ang matandang ito at hinampas siya sa ulo, na ikinagalit ni Oven. Mabilis siyang tumalikod para harapin muna ang matanda. Habang hindi pa alam ni Chiffon kung sino siya, mukhang tuwang-tuwa ang anak niya na makita siya. Sabi ng matanda, dapat talagang masaya ka, Chiffon. Pagkatapos ay nagpatuloy si Oven sa pagpatay sa kanya. Gayunpaman, salamat sa kaguluhang ito, nakatakas ang grupo ni Sanji. Sa panig ni Big Mom, nahanap na nila ang grupo ni Nami at malapit na sila sa kanila. Napagtanto ni Jinbei na kaharap nila ang ilan sa pinakamalakas na anak ni Big Mom. Samantala, si Big Mom mismo ay naging sobrang payat dahil sa gutom. Nang makita ang lahat sa mahirap na sitwasyon, naalala ni Carrot ang mga salita na minsang sinabi ni Pedro. Siguradong magiging totoong mandirigma siya. Sabi ni Carrot sa lahat, hayaan akong hawakan ang mga ito, at nagsimulang tumingala si Carrot sa buwan. Kabilugan ng buwan na pala ngayon, biglang nag-transform si Carrot. Ito ang natatanging kakayahan ng Tribong Mink. Tutulungan sila ng buwan na magbago sa estado ng sulong. Sa isang paglukso lang, nagawa ni Carrot na dumausdo sa ibabaw ng dagat at lumapit sa barko ni Daifuku. Sa sandaling ito, kapwa ang lakas at bilis ni Carrot ay nasa isang bagong antas, walang kahirap-hirap na pinatumba ang lahat ng mga sundalo sa barko, na labis na ikinadismaya ni Daifuku. Galit na galit si Daifuku habang inalis niya ang manabela ng barko nila. Agad niyang pinatawag ang kanyang genie lamp para atakihin si Carrot. Gayunpaman, ang bilis ni Carrot ay sadyang napakabilis, kaya hindi niya ito nahabol. Sa panig ni Luffy, nasa kalagitnaan pa rin siya ng pakikipaglaban kay Katakuri. Sinimulan niyang ipikit ang kanyang mga mata at naramdaman ang mga pag-atake ni Katakuri, ngunit patuloy pa rin siyang nalulula at natalo sa kanya. Sa kabila nito, patuloy na bumangon si Luffy upang subukang muli at ipinahayag, talagang matatalo kita. Nagpumilit si Luffy sa paglulunsad ng mga pag-atake laban kay Katakuri, ngunit dahil sa kakayahang makita ni Katakuri ang hinaharap, nagawa niyang patuloy na ibagsak si Luffy. Sa panig ni Sanji at Beiji, nagkaroon sila ng hindi pagkakasundo. Gusto pala ni Beiji na lasunin ang wedding cake ni Big Mom. Pero bilang chef, hindi yun pinayagan ni Sanji. Kaya inalok agad siya ni Sanji na tikman ang cake. Sa sarap ng cake kaya napakolap si Beiji. Dahil dito, sumang-ayon siya sa pananaw ni Sanji. Samantala, napapaligiran pa rin ang grupo ni Nami ng fleet ni Big Mom. Sa kabila ng pagsisikap ni Carrot na sirain ang marami sa kanilang mga barko, napapagod siya nito. Sinamantala ni Daifuku ang pagkakataon, agad siyang sinugod ni Daifuku. Sa kabutihang palad, nagawa ni Brook na sumugod at maibalik si Carrot sa barko sa tamang oras. Bumalik sa normal na estado si Carrot. Biglang nangangalit na naman si Big Mom. Sumama siya sa kanyang tatlong homies at tumalon sa Thousand Sunny, hinihingi ang wedding cake. Natakot ang grupo nang makita ang isa sa mga Yonko sa kanilang barko. Binalot ni Big Mom si Napoleon ng apoy at inatake si Jinbei. Tinangka ni Jinbei gamit ang hockey, naharangin ang kanyang paghampas, ngunit isang welga ang nagpalipad sa kanya sa tubig. Ipinagpatuloy ni Big Mom ang kanyang pag-atake sa iba pang mga tripulante at sinunog pa si Sunny. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bumalik si Jinbei, nagpakawala ng napakalaking agos ng tubig papunta kay Big Mom, na pinapatay ang apoy. Sinundan niya ito ng isang malakas na suntok sa kanyang tiyan, na nagpalipad sa kanya mula kay Sunny. Gayunpaman, nananatiling determinado si Big Mom na habulin sila at hatiin ang kanilang barko sa dalawa.
Bilang tugon, nagpa siya si Brooke na kumilos. Tanong niya kay Big Mom, Can you show me your panties? iniwan ang lahat na nabigla. Nang hindi inaasahan sa sandaling ito, hinati ni Brooke si Zeus sa dalawa. Sinamantala ni Nami ang pagkakataon at ginamit ang kanyang bolang kidlat para makuryente si Zeus, na inatake na naman si Big Mom, dahilan para mahulog ito. Tuwang-tuwa ang grupong Nami na nakatakas sa pagtugis ni Big Mom at nagawa pa ni Brooke na nakawin si Zeus mula sa kanya. Kaya naman agad na binantaan ni Nami si Zeus, na pinilit na maging utosan niya. Gayunpaman, nanatiling hindi nabigla si Big Mom at patuloy na hinabol ang grupo ni Nami. Sa panig ni Luffy, inaatake pa rin siya ni Katakuri. Sa kabila ng ilang beses na pagbagsak, patuloy pa rin siyang bumangon. Sa malapit, isa pang kapatid ni Katakuri ang nagmamasid sa labanan. Sa pagtingin kay Luffy bilang walang iba kundi isang sandbag para kay Katakuri, nakita nilang nakakatuwa ito. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Luffy na ang susi sa observation hockey ay ang pagpapanatili ng kalmado. Sa hindi inaasahan, sa pagkakataong ito, nagawa niyang umiwas na ikinagulat ni Katakuri. Ito ang nagbunsod kay Katakuri na agad na maglunsad ng isa pang pag-atake, na tinanggihan si Luffy ng pagkakataong umangkop pa. Biglang naintindihan ni Luffy ang kahulugan ng mga sinabi ni Rayleigh. Sa kanyang pagsasanay, si Luffy ay palaging pinapagalitan ng kanyang tagapagturo at sinasabi na ang bawat pag-atake ay may layunin. Kaya sa pagkakataong ito, pumikit si Luffy at itinoon ang pansin sa pagdama. Sa hindi inaasahang pagkakataon, talagang nagawa niyang iwasan ang mga pag-atake, at nasulyapan ng maaga ang mga pag-atake ni Katakuri. Nagulat ito kay Katakuri at nagdulot sa kanya upang gumanti kaagad. Sinabi niya, nakikita mo rin ba ang hinaharap tulad ko? Dahil dito, nagpa siya si Katakuri na lutasin kaagad si Luffy. Sa kabilang banda, labis na nagalit si Big Mom at ginawang isang napakalaking bola ng apoy si Prometheus. Sinadya niyang sunugin ang buong barkong Sunny. Bigla niyang naamoy ang amoy ng cake. Si Sanji pala ang nagdala ng cake. Pagkatapos mag-strategize kay Beiji, bumalik sina Sanji at Pudding patungo sa Sunny Ship para muling makiisa sa lahat. Si Big Mom naman ay nagpatuloy sa paghabol sa cake sa barko ni Beiji. Napagtanto ng mga anak ni Big Mom na sinusubukan nilang akitin siya. Sa sandaling ito, nakita ni Luffy ang hinaharap at nagsimulang umiwas sa mga pag-atake ni Katakuri. Gayunpaman, hindi pa rin siya ganap na sanay dito. Biglang tinambangan si Luffy ng nakababatang kapatid ni Katakuri. Pinaputukan niya ng dart ang binti nito, dahilan para hindi maigalaw ni Luffy ang paa nito, kaya agad siyang tinamaan sa tiyan ng pag-atake ni Katakuri. Nang makitang nahihirapan si Luffy, nagdulot ito ng saya sa mga kalaban. Sa puntong ito, hindi pa rin namalaya ni Katakuri, patuloy ang walang tigil niyang pag-atake kay Luffy. Gayunpaman, nagsimula siyang makaramdam na may kakaiba kay Luffy. Hindi niya maintindihan kung bakit nagagawang magkamali si Luffy. Sa kabila ng ilang beses na pagkakatumba, sinubukan pa rin ni Luffy na tumayo sa harap ni Katakuri. Sa pagkakataong ito, sinadya ng dalaga na muling atakein si Luffy. Gayunpaman, sa hindi inaasahan, nagawa ni Luffy na iwasan ang kanyang karayom. Gayunpaman, bumagsak pa rin siya. Agad na napagtanto ni Katakuri na ang grupong ito ay nakagambala sa kanyang labanan. Nang makitang nahihirapan si Luffy sa nakakaparalisadong lason, na ikinagalit ni Katakuri, agad siyang naglakad patungo sa kanila. Akala niya ay makakatanggap siya ng papuri mula sa kanyang kuya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinaksak ni Katakuri ang sarili sa tiyan, tulad ng ginawa niya kay Luffy. Nagulat ito sa lahat, at sinimulan niyang hilahin pababa ang kanyang tela upang tanggalin ang takip sa kanyang bibig. Ikinasindak nito ang buong grupo dahil masyadong nakakatakot ang bibig ni Katakuri. Pinagalitan niya ang mga ito dahil sa pangahas na guluhin ang kanyang laban. Biglang, sinimulan nilang hamakin si Katakuri, kinukot siya dahil hindi na siya kahanga-hanga sa kanilang mga mata. Mula pala noong bata siya, si Katakuri ay palaging itinuturing na halimaw dahil sa malapad nitong bibig at matatalas ng ngiping bakal. Sa puntong ito, hindi na nag-abalang pansinin pa sila ni Katakuri, binaliwala ang mga ito habang hinahabol siya para kumuha ng litrato. Kaya bumalik si Katakuri para tumayo sa harap ni Luffy. Sabi ni Luffy, ang ingay talaga ng mga yon. Parehong agad nilang pinakawalan ang kanilang Conqueror's Haki. Naging sanhi ito ng pagkahilo kaagad ng iba. Nagtaka siya, posible ba, mayroon din siyang Conqueror's Haki. Sa huli, si Luffy at Katakuri na lang ang natitira. Sa puntong ito, nagsimulang igalang ni Katakuri si Luffy bilang kanyang kalaban.
Napagtanto din ni Luffy na napakapatas ni Katakuri, kaya't nagpasya silang dalawa na makisali sa isang seryosong labanan sa isa't isa, na nagpasaya sa kanila. Patuloy silang naglulunsad ng malalakas na pag-atake sa isa't isa, nang may matinding determinasyon. Salamat sa kanyang advanced hockey, nagawang mangibabaw ni Katakuri kay Luffy. Gumamit din si Luffy ng future sight hockey para harangan ang kanyang mga pag-atake. Habang pareho silang nakikibahagi sa tuloy-tuloy na labanan, naalala ni Luffy ang kanyang pagsasanay sa future sight hockey kasama ang kanyang master na si Relay. Hanggang sa gabi, ipinagpatuloy niya ang pagsasanay kasama ang mga nilalang sa kagubatan. Araw-araw, ang mga kasanayan ni Luffy ay bumuti ng husto. Pagkatapos ay ipinaliwanag sa kanya ni Relay na upang makabisado ang advanced na future sight hockey, kailangan niyang labanan ang malalakas na kalaban. Sa puntong ito, kitang-kita ni Luffy ang mga pag-atake ni Katakuri at walang kahirap-hirap na naiwasan itong lahat. Pinilit nito si Katakuri na itulak ang sarili laban kay Luffy. Isang malakas na suntok ang pinakawalan niya para paalisin si Luffy, ngunit mabilis na nakagenti si Luffy ng sarili niyang suntok. Dahil dito, nakaramdam ng pagod si Katakuri at napagtanto niya na si Luffy ay talagang isang karapat-dapat na kalaban. Kumpiyansa na idineklara ni Luffy, oras na para tapusin ang laban na ito, kaya agad niyang inactivate muli ang Gear 4, ngunit sa pagkakataong ito ay ang Snake Man form. Ito ay lumabas na sa panahon ng kanyang pagsasanay kasama si Relay, nalaman ni Luffy na ang kanyang Boundman form, habang malakas, ay humahad lang sa kanyang kadaliang kumilos. Kaya naman, ang Snake Man form na ginagamit niya ngayon ay pinahusay ng husto ang kanyang bilis. Nakapagtataka, kahit si Katakuri ay hindi mahuhulaan ang mga suntok ni Luffy sa pagkakataong ito. Kaya naman, ginamit niya ang advanced hockey para umiwas at ginawa niyang Iron Mace ang sariling braso para atakihin si Luffy. Napakalagkit nito kaya hindi makawala si Luffy. Pagkatapos ay ginawa niya ang lahat ng kanyang lakas upang ihampas si Luffy ng diretso sa lupa, na lumikha ng isang malalim na butas. Gayunpaman, kahit nasa suntok na iyon, hindi ito sapat upang talunin si Luffy. Agad siyang bumalik at mabilis na inatake si Katakuri ng napakabilis, naghatid ng suntok sa kanyang mukha. Hinamon siya ni Katakuri, lumapit ka sa akin, Straw Hat. Tumalon si Luffy at nagpakawala ng suntok sa kanya. Sa kabila ng patuloy na pagtanggap ng mga tama, si Katakuri ay namamahala upang makalapit at mapunta ang isang sipa kay Luffy. Sabi ni Katakuri, ang huling atake na ito ang magwawakas sa iyo, Straw Hat. Sagot ni Luffy, hindi. Ako ang mananalo. Pagkatapos ay ginulong niya ang kanyang katawan sa isang bola at gumulong muli patungo kay Luffy, upang mag-ipon ng momentum. Naghahanda si Katakuri na maglunsad ng malakas na pag-atake ng Iron Mace kay Luffy. Bilang tugon, pinakawalan ni Luffy ang kanyang pinakamalakas na suntok. Magkakabanggaan ang kanilang mga suntok. Sa labas, muling nagsama-sama ang mga anak ni Big Mom, handang hulihin si Luffy, kapag siya ay lumabas. Nananatili silang tiwala na ang kanilang nakatatandang kapatid ay lalabas na matagumpay. Samantala, alam ni na Sanji at Pudding ang kanilang plano at patuloy na sinusubaybayan ang sitwasyon. Medyo nahihiya at awkward si Pudding sa paligid ni Sanji. Biglang nagsalita si Sanji, inamin na kahit alam niyang ito ang plano ni Big Mom, talagang masaya siya na si Pudding ang gumanap bilang kanyang asawa. Agad itong nagpaluha sa mga mata ni Pudding, dahil naantig siya sa katotohanang may hindi humamak sa kanya. Bilang tugon, sinugod ni Pudding si Sanji at binigyan ito ng halik. Sa panig ni na Luffy at Katakuri, natapos na ang kanilang matinding labanan. Napagod na si Luffy at bumalik sa normal na estado. Gayunpaman, natalo rin si Katakuri. Sa puntong ito, nagkamalay na si Luffy at sinubukan niyang lumipat patungo sa gathering point kasama ang lahat. Biglang nanumbalik din si Katakuri, na ikinagulat ni Luffy nang tumayo ito at ipagpatuloy ang kanyang pakikipaglaban. Sa hindi inaasahan, nagsalita si Katakuri. Balang araw, babalik ka para talunin si Big Mom, di ba? Sagot ni Luffy, syempre, dahil ako ang magiging hari ng pirata. Sa wakas, bumagsak si Katakuri. Napagtanto ni Luffy na siya ay nanalo, ngunit iniwan niya ang kanyang Black Hat. Itinakip ito sa bibig ni Katakuri bilang tanda ng paggalang sa kanyang kalaban. Sa sandaling ito, bumalik si Luffy upang hanapin si Bruley, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakita niya si Peckham na hinuli si Bruley upang tulungan siya. Pagkatapos ay dinala ni Peckham si Luffy. Samantala, naghihintay ang grupo ni Nami sa labas ng Cacao Island. Hinihintay pa rin ng tauhan ni Big Mom na lumabas si Luffy sa salamin,
at ipinaalam ni Peckham kay Luffy na ang kanyang sulong form ay makakatulong sa kanya na makatakas. Lumalabas na ginawa ito ni Peckham dahil naniniwala siya kay Luffy, kahit na alam niyang mawawalan siya ng kontrol sa kanyang sulong form. Ang paghagis ni Peckham kay Brule sa labas ay ikinagulat ng lahat. Tumingin siya sa buwan at nagsimulang mag-transform sa kanyang sulong state. Galit na galit si Oven dahil hindi si Luffy ang sumulpot. Sinuntok siya ni Oven dahilan para mapatalsik si Luffy sa katawan ni Peckham. Kaya naman, agad silang naglunsad ng pag-atake kay Luffy. Sa pag-aakalang mahuhuli na nila ito, ngunit mabilis na lumitaw si Sanji upang iligtas si Luffy. Samantala, si Peckham ay naging hindi makontrol, umaatake sa lahat ng tao sa paligid. Habang nagpaplanong tumakas si Sanji, napansin niyang napapalibutan si Peckham ng kanilang mga kalaban. Dahil sa distraction na ito, nauntog si Sanji at bumagsak sa lupa. Nang akala nila ay nahuli na sila, ang isla ay hindi inaasahang sinalakay. Dumating pala ang hukbong Germa 66 para tulungan sila, kaya nagpakita rin ang pamilya ni Sanji para protektahan siya. Ang mga bala na pinaputukan sa kanila ay hindi gaanong mahalaga tulad ng kagat ng lamok. Kaya agad nilang pinrotektahan si Sanji at inilabas doon. Habang si Sanji ay sinusubukang dalhin si Luffy sa daungan, upang muling makasama ang iba pang tauhan. Pagkatapos ay ipinaalam ni Brule sa buong pirata ng Big Mom na si Katakuri ay natalo ni Luffy. Lubos nitong ikinagulat ang buong grupo, dahil hindi nila matanggap na natalo ni Luffy ang kanilang napakalakas na miyembro. Dahil dito, lalo pang lumakas ang kanilang determinasyon na hulihin si Luffy. Nang sasalakayin na sana ni Oven si Sanji, pumagitan si Ichigi at natalo si Oven. Nagulat si Sanji dahil minamaltrato siya ng tatlo niyang nakatatandang kapatid noong bata pa siya, at ngayon ay tinutulungan siya ng mga ito. Sina Yanji at Niji ay sumugod din upang suportahan si Sanji at ang kanyang pagtakas, na nagpapahintulot sa kanya na makalaya mula sa lungsod. Sa pagkakataong ito, tinulungan siya ni Reiju. Mula pala noong bata pa sila, si Reiju na ang tumutulong kay Sanji na makatakas mula sa pagkakahawak ng Germa 66. Habang nag-aalala ang lahat, sa wakas ay nakita na rin nila sina Sanji at Luffy. Sa sandaling ito, dinala na ni Sanji si Luffy sa barko. Tulog si Luffy, pagod na pagod. Samantala, hinahabol pa rin ni Big Mom ang wedding cake sa barko ni Beiji. Kaya nahanap niya ang wedding cake, at inakala ng grupo ni Luffy na nakatakas sila. Gayunpaman, napapalibutan pa rin sila at determinado ang mga kalaban na hulihin ang buong grupo. Biglang lumitaw ang isang higanteng figura mula sa dagat, na ikinagulat ni Jinbei at agad na tumalon sa dagat. Dumating rin pala ang kanyang Sun Pirates. Sa panig ni Big Mom, nagdedeliryo siya dahil sa pagkagutom niya. Nagsimulang mag-alala si Paris Sparrow kung hindi siya masarapan sa lasa ng cake, maaaring sirain niya ang buong Cake Island. Sa hindi inaasahan, habang kumagat si Big Mom, napaatras siya, na iniisip ng lahat na siya ay nalason. Ngunit lumabas na ang cake ay napakasarap kaya nahulog siya sa isang estado ng kaligayahan. Napagtanto ni Chiffon at Beiji na naging matagumpay ang mga pagsisikap ni Sanji. Sa panig ni Luffy, tinulungan sila ng Sun Pirates ni Jinbei, tinulungan silang gumawa ng landas upang makatakas mula sa isla. Gayunpaman, determinado si Oven na wag silang hayaang makatakas. Pinainit niya ang dagat, ginawa itong kumukulong kaldero at inilagay sa panganib ang mga Fishman Pirates, na nanganganib na maluto sila ng buhay. Nagdulot ito ng muling pagpapaligid sa grupo ni Luffy, habang si Big Mom naman ay abala sa pagkain ng cake. Ang barko ni Luffy ay sinalakay at nasunog, ngunit biglang napagtanto ng mga umaatake na ang barko na kanilang tina-target ay hindi ang barkong pirata ng Straw Hat, kundi ang barko ng Sun Pirate. Napag-alaman na kanina ay inilipat ni Wadatsumi ang dalawang barko, inilagay ang barko ni Luffy sa kanyang bibig at dinala ito sa ligtas na lugar. Napagtanto na sila ay nalinlang, ipinagpatuloy ni Oven ang kanyang pag-atake sa dagat. Patuloy niyang pinuntirya si Wadatsumi, kaya kinailangan niyang pakawalan ang grupo ni Luffy. Sa kabila nito, desidido si Wadatsumi na tulungan si Luffy na makatakas para mabawi ang kanyang pagkakamali sa Fishman Island. Sa sandaling ito, bumangon din ang Fishman Pirates na may determinasyon na protektahan ang grupo ni Luffy. Nang makita ang kanyang Fishman Pirates na isinakripisyo ang kanilang sarili sa labanan, nagpa siya si Jinbei na manatili at lumaban sa tabi nila at nangako siya kay Luffy na tiyak na mabubuhay siya at babalik. Sabi ni Luffy, kailangan mong mabuhay, hihintayin ka namin sa Wano Country. Sa kabilang banda, natapos na ni Big Mom ang pagkain ng wedding cake,
na nakatulong sa kanya upang makabalik at para makuha ang grupo ni Luffy. Napagtanto ni Beiji na ang kanyang misyon na makagambala kay Big Mom sa oras na iyon ay matagumpay na naisakatuparan. Bumalik din si Jinbei sa pakikipaglaban kasama ang Fishman Pirates. Bumuo sila ng isang bilog at lumikha ng isang napakalaking puyo ng tubig sa ibabaw ng dagat, na pumipigil sa mga humahabol na mga kalaban na makarating sa grupo ni Luffy. Sa huli, matagumpay nilang natulungan ang buong grupo na makatakas. Samantala, napagtanto ng mamamahayag na si Morgan na ito ay isang kahindik-hindik na kwento ng balita. Si Luffy ay magiging isang bagong emperador sa hinaharap. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na mai-upload namin. At para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.